Gandang araw! Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-click naman ng subscribe button at pahit na rin ang notification bell para updated po kayo lagi. Maraming salamat! Ngayon po guys, balikan natin ang kwento sa Abot Kamay na Pangarap. Hirapan nga yung mga polis nung subukan nga kausapin itong si Melba na bitawan itong si Annalyn dahil ang nasa kanyang isip itong ang kanyang anak na si Caitlyn. Kaya naman gumawa na nga ng paraan itong si Annalyn para hindi magwala itong si Melba at hindi rin masaktan ng mga pulis. Alam kasi niya na napakahirap kausapin ang taong wala sa katinoan. Kaya siya na nga ang nag-adjust. Inako nga niya na nanay niya nga itong si Melba para makuha lang ang tiwala nang sa ganun hindi siya magamitan ng dahas nitong mga pulis. Sinabi nga niya dito na huwag saktan ang kanyang nanay. Kaya naman nang marinig nga ito ni Chang Susan at ni Lynette ay nagtataka sila kung bakit ginawa niya yun. Ano ba daw ang kanyang naiisip. Balit ito nga si Doc RG ay ramdam niyang tela sinasakyan lang ni Annalyn itong si Melba. Para nga tuluyan siyang makaligtas dito sa kanya. At batid niyang alam ni Annalyn ang kanyang ginagawa. Kaya sinabi niya dito na hayaan na lang muna siya sa kanyang mga plano. Mamaya pa nga ay sinabi na ni RJ na umalis na sila ni Melba at kasama nga yung kanyang anak na kunwari si Caitlyn pero ito nga si Annalyn. Nang makaalis na nga sila, nakamakatalikod na nga itong si Aling Melba ay biglang hinila na siya ng mga kapulisan. At ito nga si Annalyn ay sa wakas safe na nakaligtas na nga dito kay Aling Melba. Kaya inis na inis nga itong si Chang Susan dito nga kay Melba dahil sa ginawa niya sa kanyang apo. Sabalit, sinabi ni Annalyn na huwag sisihin nga itong si Melba at hindi naman daw siya masamang tao. Biktima lang talaga siya ng sitwasyon dahil nga sa kanyang mga pinagdaanan na hindi rin niya kinaya. Ilang oras kasi nakasama ni Annalyn itong si Melba ay naramdaman ni Annalyn ang pangungulila ni Melba sa kanyang anak na si Caitlyn. Samantala, nung makauwi na nga itong si Annalyn dito nga sa kanilang bahay, ay nagpasalamat na nga siya dito sa kanyang nanay Lynette at kay Chang Susan dahil sa pagtulong sa kanya para makaligtas doon kay Melba. Sinabi naman ni Lynette na huwag sa kanya magpasalamat pagkos doon sa kanyang tatay dahil siya rin ang nakaisip na sa mga plano nitong si Annalyn. Pantala napansin naman ni Chang Susan na ito nga si Annalyn ay tela masaya sa mga sandaling yun. Siya lang daw ang tanging hinusted na tela pangisi-ngisi lamang at tela wala lang sa kanya. Ngayon explain ni Annalyn na masaya lang daw siya at magkasama ang kanyang nanay at tatay dahil kay Melba. Parang nais pa niyang magpasalamat dito kay Melba sa ginawa niya dahil binigyan siya ng mga sandali para magkasama ang nanay at tatay niya. Hindi nga makakaila ni Annalyn na talagang sabik pa rin siya na ang kanyang pamilya ay maging isang buo at pinapangarap niya na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Subalit nga sa ngayon ay napaka-imposible para sa kanya dahil nga itong kanyang ama ay may sarili ding pamilya. Napaka-complicated nga ng kanyang sitwasyon. Maya-maya pa nga ay tumawag na nga itong si Doc Carlos na tela nagyaya ng date nga dito kay Lynette. Ito pa ang kanyang isa sa problema dahil nga itong kanyang nanay ay meron ng bagong karelasyon. Tala, nung makaalis na nga itong si Doc RJ, ay naisip ni Annalyn na tumawag upang tanungin kung nakarating na ba siya talaga sa bahay. Subalit binalita nga nito na hindi pa siya agad na nakaalis at ando doon pa siya malapit sa kanilang bahay dahil nagkataon namang nasiraan ang kanyang sasakyan at 2 hours pa daw bago makaalis. Kaya naman nag-aalala si Annalyn, inalok na lang niya yung tatay niya na magstay na lang muna sa bahay habang wala pa nga yung mekaniko na mag-ayos sa kanyang sasakyan at mas safe nga siya doon. Talaga naman tadhana ang nagbibigay daan para magkasama nga itong si Lynette at RJ at tela ba isa silang pamilya na unti-unting bumubuo na nga ng panibagong yugto. Tala, malalaman nga ni Moira at ni Zoe na hindi makakauwi ang kanilang tatay. At iniisip na nilang doon ngayon natulog sa bahay ni na Annalyn
at Lynette. Kaya naman, nagwawala na naman itong si Moira at hindi niya matanggap na unti-unti na nga nagkakaayos at nagkakalapit ng muli itong si Annalyn at si Lynette. Kaya naman inis na inis siya dahil dati daw galit na galit itong si RJ. Ngunit ano ba daw ang nangyari at tela nagbago daw ang ihip ng hangin. Ito nga sinabi ni Zoe na wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili lang niya. Dahil nga naman sa dami-dami niyang ginawang kasamaan ay pinapakita pa niya ng lantaran dito nga kay RJ. Kaya naman hindi magtataka itong si Zoe kung bakit sa mata ng daddy niya ay masama siya. Kaya naman iniiwasan na siya ngayon at lumalayo ang loob sa kanya. Hindi makakapayag si Moira na tuluyang mawala sa kanya itong si RJ. Kaya naman gagawa siya ng paraan para tuluyang magkasira-sira na naman at lumayo ulit itong si RJ kina Lynette at Annalyn. Samantalang ito nga si Annalyn ay sobrang saya nung makasamang kumain ang kanyang tatay sa isang hapunan. Guys, ating pakaabangan kung ano na naman kayang plano ni Moira dito sa pamilya ni Lynette. Abangan. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.